Ito yung huling istorya ng love life ko, no? Tawagin ko ay pinaglaban ko, di ba? Pati nga mga anak ko at si Lord, di pinaglaban ko sa kanya. Kasi nga, noon, maglaro lang yung mga anak namin at nagharutan, ay nakasaway. Sabi nga, no, huwag nga kayo maingay. Tapos, siya naman ang sasawayin ko. Para ka namang hindi dumaan sa pagkabata. Sabi yung gano'n. Tapos, di ko nga alam kung kung nalambing niya yung mga anak ko at nahalikan kasi nga, stricto siyang ama nun mabuti na lang yung mga anak ko ay talagang mahal siya. Dahil napatunayan ko yan nung iniwan ko nga na siya, nung nagkaapo na kami ng pangalawa nung apo namin Tisoy, di na ako bumalik talaga sa kanya. 6 na taon na ngayon. Hanggang sa nanghina siya, na halos magkasakit siya nung hindi na niya ako makita. At sa Boracay ako noon during pandemic. Mahal siya, napatunayan ko mahal siya ng mga anak niya kasi inalagaan siya nung nanghina siya. At saka lalo na si Ruth, sabi niya ganon, Papa, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, sabi ganon, alagaan kita. Hanggang ngayon, kasama niya papa niya, naalagaan siya ng mga anak niya. At wala siyang makuhang taga-alaga niya, kaya nagpakabit ng CCTV camera siya, bantay niya ngayon. At talaga naman paglalabas siya kasi mahilig yang iskapo kaya tinawag ko yan doon iskapo kasi lagi yang nagtataka umalis, tapos sasabihin ng pag sabi ng camera, Papa, saan ka na naman pupunta? Pantay sarado siya sa anak niya si Ruth. Ayun nga, napalad siyang ama dahil may mga anak siyang mapagmahal. At yung nga sabi ko kay Lord, kahit hindi niya na ako maalala, basta wag lang siya malungkot. Kasi pag nalungkot siya, malungkot din ako, sabi ko kay Lord. Yan, lagi ko siya pinagdadasal na lagi sa devotion ko. Kaya yun, siya mapalad dahil kahit siya naging na naging mabuting ama mapagmahal sa kanya ang mga anak niya. Yun nga, dati kontrabida tingin ko sa kanya, ngayon bida na siya sa akin kasi mula nung hindi na nga ako bumalik sa kanya, doon naman ko lagi siyang naalala na ibida. Hindi na kontrabida tingin ko sa kanya, kundi binibida ko na talaga siya, di ba? Kung kailang hindi na kami magkasama. Ganun talaga ang buhay. Maalala lang mo lang tao pagka kung wala na ako, malayo na sa'yo, wala na. At ang pangalawa, si Lord, sabi niya, alam naman ni Lord na marami kang anak, kahit di ka na mag-church, sabi ganun. Sabi ko naman, kay Lord yun kailangan yun. Kailangan natin yun. Kung ayaw mong sumama, mag-church, kami na lang. Sabi ganun, huwag mo na kami sawayin. Hindi ko na may iwan yung mga anak ko sa iyo. Kaya yung mga anak namin, mag-church kami. Sasampa sila sunod-sunod sa jeep. Tapos ako sa huli. Di ba, 5 sila sunod-sunod na ganyan, na lumaki. Sunod-sunod sila na 5 Kaya, yun, talagang napatunayan ko na mabuti ang Diyos sa amin, God's favor. At napatunayan ni Lord na tapat ako sa Kanya, na hindi ko siya, hindi ako nagpabaya sa Kanyang pagsunod ko sa Kanya, hindi ako nagpabaya. Mula nung makilala ko siya, at ngayon, masunurin pa rin ako kay Lord kahit wala na siya sa buhay ko. Ganun lang mga kapi, ito muna. Sunod na yung pagtatanggol ko kay Lord. Amen. Bye-bye. Thank you for watching.